Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, yaan ang sa tuwinay pambungad sa inyo. Pagpapabatid kung sino siya, pagpapakilala kung ano siya. Kaya't kung tuwirang siya'y hahanapin nyo, ganap sa puso nyo'y maikikintal na totoo. Mararamdaman nyo kung gaano ang pag-ibig niya na sa bawat isa'y di namamatay magpakailanman habang ika'y nabubuhay. Sumainyo ang paghahari, mapuspos kayo ng pang-unawa. May mga tao na sa maliit na bagay ay nagpapahalaga. Kung minsan balat lang ng kende, pinanghihinayangan niyang itapon, binibigyan niya ng kahulugan. At ito ay hindi may daratal sa isipan ng ganang siya lamang. Sapagkat bilang tao, ano nga bagang makukuha mo sa balat ng kende? Subalit may mga taong malalim ang pananalig, malawak ang pangunawa. Sa pamamagitan ng kende, umuusal siya ng panalangin. May naghahari sa isipan niya na, Panginoon, nawa itong kending ito ay maging gamot ko, magdulot ng galak sa puso ko ang katas niyang tinudurog ng aking dila at ang laway na nabahagi na ng lasa niya't aking nilulunok, tumagos hanggang kaloob-looban ng puso ko, magkaroon ng tamis ang buhay ko. Matutong umibig ako, gumaling ang karamdaman ko. Hindi ganang isip tao yaan. Yaan ang patutong may espiritu na nagtuturo sa kanya, ngunit di niya nakikita. Kaya't kapag may kaibang pag-iisip at damdamin kayo, na pawang mabuti ang numunukal, purihin niyo ang Ama. Ibig sabihin, may bahag siyang karunungan na kung hindi maunawa ng kapwa nyo, yaon ang hindi matanggap na kung ano kayo. Kung minsan naman, may nakita kang isang dahon, hahanapin mo kung saan nagmula. Kapag wala kang nakitang pinagmulan, masasabi mo, biyaya ito ng Ama. Itago ko nga siya. At pinananaligan ko kung paanong isinilid ko sa wallet ko. May bihayang kakamtan ako na hindi ito alam ng kung sino. Sapagkat sa pananampalataya ko, Ama, nananalig akong pupunuin mo wallet ko. Sa mga ganitong pananampalataya na hindi kayang ipaliwanag ng bawat isa, doon pinakikita ng Ama na tunay na mahiwaga siya. Nakilala niya ang kanyang kadakilaan sa iyong pananampalataya. Hindi mo alam bakit ito'y nagagawa mo. Sapagkat may Diyos na nagtuturo sa iyo. Diyos, Espiritu. Kaya nga, ang Espiritu ay tagapag-ugnay sa tao. Binigay ng Amang pakikipag-ugnay para sa Kanya. Kaya ang Espiritu na din nakikita, siyang nagtuturo ng panalangin. Kung paano ka mananalangin ng tama. Hindi na yung napakarami mong panalangin pagkahaba-haba, paulit-ulit naman. Kaya itutumpak na't itatama kung paano ka dumulog, kung paano magiging kalugod-lugod sa pandinig ng Ama ang mga sinasambit mo. Natuto ka ng dahil sa hindi mo nakikita, na sa dating pagdulog mo, kaya mahaba ang panalangin mo, bawat araw ang dami mong gusto. Bawat araw ang dami mong pangarap. Na sa araw-araw paulit-ulit mong dinudulog, walang pagbabago. Subalit nang natuto ka, kinalimutan mo na lahat ang idinulog mo'y kapwa mo tao. At nang masuri mo, di mo man dinudulog ang sarili mo. Kung ano hindi hinihiling mo, siyang binibigay sa'yo.
napapatotohanan ng Ama, pagpalaminahal mo ang kapwa mo at nakita niya, siya gaganti sa iyo. Kaya sa hindi mo namamalayang pagtupad mo't pagtalima sa kabutihan niya, nang dahil natuto ka sa pamamagitan ng Espiritu niya, ikaw na anak niya, araw-araw nagiging masigla, masigasig ka nang sa kanya'y tumupad, sa kanya'y tumugon, sa panawagan niya bilang ika'y anak niya. Anumang uri na gampanin, masaya kang nasa mong siya'y paglingkuran. At paano mo naman siya paglilingkuran? Hindi mo naman siya nakikita. Paano mo siya bibigyan ng galak? Hindi mo naman siya nakikita. Ang sino mang ibigin mong kapwa mo ng dahil sa kanya, at ang sino mang alayan mong kapwa mo tao ng dahil sa kanya, kinalulugod niyang pinagmamasdan, ikaw na anak niya, na nakakilala at nakasumpong sa kanya, nang nakakayang gawin mo ay ginagawad mo sa kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos mula sa awit. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. At huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag sa sarili kong dulot, siya'y kasiyas nasiyahan habang ako'y nabubuhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya'y utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin mo'y hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano mahahabag ang Ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa Kaniya. Alam niya sa alabok yaong ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parangay lumalago, na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas, nawawala man din ito at hindi na namamalas. Walang sino mang nabuhay sa sanlibutang ito, na di ang Ama ang siyang nagkaloob at nag-ugnay ng buhay sa Kanya. Lahat ng bagay na nasisilayan, tanging siya ang may likha. Siya ang may karapatan na magkalat dito sa lupa. Kaya't kung ikaw na anak niya ay sa Kanya ay magiging ganap. Siyang tunay na sa iyo'y magbibigay ng pagpapala. Aarugain ka at pangangalagaan habang ika'y nabubuhay, nang dahil sa pag-ibig niyang walang kabatayan. Ikaw na anak niyang sa Kanya ay nagtiwala, mapapatotohanan niya ang Kanyang hiwaga.
Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameniyahan. 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 Kaya, mayroon pa po ba kayong maitatanong sa Diyos na mahiwaga? Kung naunawaan nyo ang kanyang salita, na sa pamamagitan ng kanyang espiritong naglalahad sa lupa, na gumamit ng iba't ibang uri ng katauhan at madlang people ay inalap at inalayan na ganap. Madlang people, sabi ng iba, sapagkat yan ang pawang katotohanan sa salita. Subalit, sa lahat ng madla, Ama ang dapat pakinggan ng lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya, siya ay gumawa ng batas, siya ay gumawa ng mga salita, siya ay nagbigay ng karapatan. Subalit, kapag ang anumang sinusunod mo ay walang pag-ibig, hindi mo ito matutupad ng may tiyaga at pagbabata. Subalit kapag ang pag-ibig ang nasa puso mo tao, mahirap man para sa iyo't kapwa mo tao, habang pinagmamasdan sa pagtupad pagtalima mo, nalulugod naman sa iyo ang amang inibig mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa anumang kaparaanan na ika'y binahaginan, mahalin mo lamang, di ka pababayaan. Sadyang siya ang karamay sa bawat saglit ng iyong buhay, nang dahil ika'y tuwirang kanyang minamahal. Kaya't ang pag-ibig ay mapagbata, hindi nagbibilang, hindi nagmamarali. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sino mang tapat sa pag-ibig, tapat ka ba sa pag-ibig mo sa Ama? Subalit, sinabi niyang mahal ka niya. Bakit binigyan ka ng sakit? Mahal ka nga ba niya? Ngunit at pasubali, di ka nagtanong sa kanya, mapapatotohanan mo na tunay kang iniibig. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, matigib kayo ng pag-ibig na mula sa puso, sumibol sa kalooban, na buhay ay pagmamahal. Humango tayo mula kay Marcos. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduseyo. Kaya lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro. Wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at umiibig sa kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka ng mapagharian, mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon.
Maliwanag ang katotohanan. Kay ganda ng katugunan na isang eskriba. Tama at tumpak. Subalit, may mga taong alam nila ang tugon, alam nila ang isasagot. May talino silang nabatid na ito ang tama at ito ang tumpak. Subalit, kay daling bigkasin ang bibig, kay hirap tubdin ang puso. Kaya nga, maliwanag na tinura ng Kristo, malapit ka ng mapagharian ng Diyos. Sapagkat, tama at tumpak man ang salita niya, nasuri niya ang puso niya, hindi pa totoo. Kaya kapag nakita niya, pati puso niya ay kasama na sa katapatan ng bibig niya, ang dapat niya nang sambitin, pinaghaharian ka na ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Subalit ito'y mahirap tanggapin ng tao, lalo't higit kung hindi pa kayang umunawa, sapagkat marami ang taong ang sabi, tinutupad nila ang gusto ng Diyos, sinusunod nila ang gusto ng Diyos, lalo't mayaman, namimigay, nagbabahagi. Subalit sa mata ng Ama, alin ba ang kinalugdan niya? Yaong balo na lahat ay binigay niya o yung nagbilang ng hinulog niya. Mga minamahal, mahirap itong tupdin ng tao. Subalit maliwanag ang tinuran. May espiritu na tutupad at gaganap sa hindi mo kaya bilang nilalang, na kapag tinanggap mo at nangunat naghari sa buhay mo, siyang tutupad ng dapat mong tupdin, nakalugod-lugod sa Ama. Kaya halina mga mahal ko, kilalanit tanggapin niyo ang magpapabuti sa inyo, ang magpapabanal na totoo, ganap magpapabago ng isip at damdamin niyo bilang katawang tao kayo. Mahirap itong tanggapin, subalit kapag naganap sa iyo, ikaw mismo ang magpapatotoong buhay ang Ama mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng dahil sa pag-ibig. Nakamit ang marapat, nakatupad sa dapat. Kaya't isang halimbawa ang ibinaba upang isang gawing karapat-dapat na tularan, na kung ang pag-ibig ang nangingibabaw, walang mahirap na tatalikdan, alang-alang sa iyong tinanggap. Mahal na mahal ko kayo. Subalit, pakatandaan ninyo, anuman ang isinuko nyo, walang nawala sa inyo. Ang isinuko ninyo'y humigit pang gantimpalay, binabalik ng sinukuan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At dito hindi makapasa ang tao, sapagkat akala niya, isusuko nga ba naman ang lahat ng kabuhayan mo? Ano ang karapatan mo sa akin, tao, na ako'y pangunahan mo? Kapwa-tao lamang kita. Yan ang katwiran ng maraming nilalang na di makabot makatarok ng kalooban ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Subalit, kung pagninilayan nyo ang tinuran nitong Jesus, mababatid ninyo na ang bawat pagsubok, kung hanggang saan ang katapatan mo, kapag nakapasa ka, walang mahirap na gagawin ang Ama sa iyo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig sa sarili mo, kaya't ang masakit sa iyo'y huwag mong gawin sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos?
Napakabuti po ng Ama, no? Bilang isa nga po, bilang kuntsing, ako rin di ko kayang gawin yun. Ano po? Paano mong gagawin yung pahihigit mo yung sarili mo sa kapwa, yung kapwa mo sa sarili mo, at papantay mo siyang mahalin? Eh, hindi mo naman siya kaano-ano, lalo na kung iniisnibiran ka. Pero alam niyo po ba, wala palang mahirap. Matutupad mo pala at magagawa mo ang mahirap mahalin, ay matututunan mong mahalin. Sino yung mahirap mahalin? Yung mga taong umaayaw sa'yo, yung mga taong hinuhusgahan ka sa ginagawa mo na wala ka namang ginagawa sa kanila. Sapagkat habang minimithi mong gawin ang marapat para sa Ama dahil kilala mo ang Kristo at kasama mo siya, ang bawat mithiin mong ito na isa sa katuparan ng Espiritu na tinaglay ng katawan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, purihin ang Ama. Kapag may tibay na kayong tupdin ang kalugod-lugod sa kanyang pananaw, huwag niyong ipagmalaki ang ginagawa niyo, sapagkat hindi sa inyo yan. Galing ito sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat anumang mabuting nagawa mo, hindi ikaw yan. Ikaw ay ginamit lang. Ikaw ay may tinanggap lang. Kaya nagawa mo ang mabuti para sa kapwa mo. Kaya't huwag mong ariin ang kabutihan mo. Pahiram lamang sa'yo. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan upang hindi ka nasasaktan sa mga ginagawaran mo ng kabutihan. Huwag mong isiping ikaw ay gantihan, dili kaya'y umalipin kanino man. Kundi bagkos ang bawat ginagawa mo, isa lang alang mong tinanggap mo, doon ang galak ng puso mo, siyang magbibigay sa iyo. Katotohanan, itong saki tinuturan, batid ng Ama ang salitang mula sa puso na may pag-ibig o panunumbat. Mga mahal, tarok ng Ama ang kalaliman ng sinuman. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya lamang kung minsan kung sinong nagpapakatotoong kapwa niya at walang imik, walang kibo sa kanya, siya pang pinag-iisipan na dito totoo. Bagkus siya pala ang hindi totoo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, walang makapagmamalaki kahit na sino. Hindi mo maaring itindig ang sarili mo at ipagmalaki mo ginagawa mo, sapagkat kailanman walang kang dapat asahan na magtaas sa sarili mo, kundi ang may pagkilala at kilalang-kilala ka, yaon ay ang nagpahiram ng buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang nagpapakababa ay kanyang tinataas at ang sumusuko kanyang tinatanggap. Ang lumalapit, kanyang niyayapos. Pinadadama ang pag-ibig na malinis at wagas. Kaya't sa bawat araw, wala nang pagkalumbay. Sa bawat pinagdaraanan, parang hanging lampasan. Di na magunita ang sakit at pait, pagkat Ama ang pag-ibig. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, itong saki tinuturan. Kaya nga, masama man makapagsasalita ng mabuti. Ang kaibahan lamang ng masamang nagsalita ng mabuti, sa gaway kulang siya. Subalit ang mabuti at mabuti ang puso niya, sinambit ay katotohanan, may kalakip na gawa mula sa Amang dakila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't ang mahabagin na nilalang, sa kapwa niya makakakita siya kung papaano kumikilos ang Ama niya
sa damdamin taglay niya. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Ang Amay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay, kaya't lalong mabuhay pa ang pananalig nyo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kapag naniwala ka sa salita ng kapwa mo, halimbawa sa sakit na naalaman mo, sa tao ka naniwala, hindi sa Diyos mo. Subalit kapag naalaman mo na anuman ang sakit mo, lumaban ka, dahil nananalig ka ang Diyos mo'y buhay na may magagawa sa buhay mo, sa Kanya ka nanampalataya, hindi sa salita ng kapwa mo. Tama po ba? Kaya kayong mga may karamdaman, anuman ang naraman yung sakit sa sarili nyo, kalimutan nyo yung sakit nyo at alalahanin nyo siya. At doon kikilos siya kung papaano para mapakitang mahiwaga pala siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At hindi ito maunawaan ng damdamin at kaisipang tao, maliban mabuksan ka sa katotohanan. Kaya may mga taong nakakalaya sa pagkaalipin ng kalituhan, ng kaguluhan, ng pagdaramdam, ng pagkagalit, ng pagkaselos, ng pagkainggit, at ng kawalang pag-asa. Sapagkat nang tinanggap niya ang Ama, nakalayang ganap siya. Ano ang napalit sa kalayaan niya? Napuspos siya ng espiritu niya, nagliwanag ang buhay niya, nagalak ang puso niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. May magtatanong, kayang mangyari yun? Magaganap kaya iyon? Subukan nyo. Pag di naganap sa inyo, wala nang maglilingkod sa inyo dito. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang maliwanag na tanong eh. Alam nyo po ba, kung hindi ganun ang nararamdaman namin, eh, ba't kayo paglilingkuran? May bayad po ba kayo? Wala ano. Yan ang dahilan kung ba't nakapaglilingkod kami sa inyo. Kaming mga naglilingkod kahit walang bayad, masaya. Bakit? Dito, nagmumula. Sapagkat kung sa bibig lang, nako, eh katulad po kanina kung kailan ako nasuklayan ng pinatuyo ng alagad ko. Ay, para ka akong inahatak ang mata ko, kasarap matulog. Sabi ko, nako, kaya lang ka ako eh, nag-ano na sila, praising song, sabi ko. Nako po, Panginoon ko, antok na antok. Dumating ire. May kinukwento na wala si antok. Magaling ka ako. Nakita ko yung hinahanap ko sa Biblia na tinatala sa akin, ayaw pang pakita. Sabi ko, po, hindi ka na nakatulog. Wala na, antok ko ka ako. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ibig sabihin? Tingnan nyo nga po. Kapwa mo, makapagpapagising sa'yo. Sapagkat kung minsan, ang antok ay hindi sa Ama, sa demonyo. Lalo na kung maglilingkod ka na at pinahimbing ka, naku po, nakatulog ako. Hindi na ako makakaabot sa gawain. Buhay po ba ang Diyos? Naku po, antok na antok ako, masakit ang ulo ko. Absent muna ako. Naku po, napuyat ako. Total naman, naglingkod na ako kahapon, ngayon naman absent ako. Naku po, teka muna. Marami pa akong gagawin. Unahin ko muna. Nandyan lang naman ang gawain, hindi naman nawawala yan. Tatapusin ko muna ang akin. Tsaka ako maglilingkod. Paano kung di mo natatapos ang sayo, binawian ka ng buhay, makapaglilingkod ka pa ba? Yan ang nakakatakot. Kaya alam niyo po ba, araw-araw gusto ko maglingkod. Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat hindi ikaw ang nagtatala ng buhay mo at nagtatakda ng buhay mo. Paano kung pinagbukas-bukas mo ang Diyos na naghihintay sa'yo? Nagsawa siyang naghintay sa'yo. Sinabi niya, anak, kung papaano ka nagsasawa, ako rin ay nanghihinawa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag pinahalagahan mo ko, anak,
at inuna mo ako sa lahat ng mahalaga sa iyo, ang buhay mo'y galing sa akin. Ang mga mahalaga sa iyo'y galing sa akin. Lahat ng nasa iyo'y hindi iyo. Ang kasalanan mo lang ang sarili mo. Lahat ay pahiram ko. Paano kung pinagbubukas-bukas mo ko, unti-unti kong alisin sa iyo? May magagawa ka ba, anak ko? Kaya, huwag kang mga twiran sa ama mong mapagmahal. Sa tuwin ay handa kang siya ay pakinggan. Sumunod ka sa kanya at aaliwin kanya. Bibigyan ka ng pag-asa, anak niya. Halina kayo, mga anak niya. Magnilay, magkulay, magtantong tuwiran. Bawat araw magmithi kayo, siya'y madama ng puso nyo. Paano kung tulad ng ginawa ko, na blangko na ang laman ng isip mo? Maaalala mo pa kaya ako na mamong may alay ng buhay mo? Kaya't habang matino isip mo, alalahanin mo akong ama mo. Huwag kung kailan may sakit ka na, saka mo ko hinahanap. Ano ang madarama mo pa kung di mo makakamtan ang kasiya at kagalakan sa dulot ko sa iyong katawan? Yan ang tanong ng ama sa inyong mga anak niya. Kung ikaw ay may karunungan, hahanapin mo siyang tuwiran. Aaliwin ka, pasasayahin ka, pagagalakin ka, pupuspusin ka niya, upang malimutan ang iyong nararamdaman. Magagalak itong iyong kalooban. Halina kayo, mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto ng tuwiran. Ama ninyo'y pawang kabutihan. Ang alay kanino man, walang tinatanging nilalang. Lahat kayo'y sa kanya nagmula, kaya't pawang mabuti ang adhika. Kaya't kapag tinanggap nyo lahat siya sa buhay nyo, mapapatotohanan niya siya ang kalasag at muog ninyo. Matibay na batong sandigan nyo, hindi matitibag ng kahit na sino. Walang kamatayan tulad ng tao, kaya halina, asahan mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos, mga mahal? Pagising ang diwa mo, magigising din ang katawan mo. Kapag nakakadama ang puso mo ng pagmamahal sa ama mo, pati kapwa mo tao'y mababahaginan mo. Kaya ito ang dapat mga buhay sa inyo nang mapatotohanang tunay na anak kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti talaga ng Panginoon, ano? Ay, talaga namang, alam niyo po, ang nakapagpapaligaya ng buhay, yung salitang banal. Hindi pagkain, hindi bagay, hindi salapi, hindi sasakyan. Sapagkat, mamasyal ka man ang mamasyal, mapapagal ang katawan.
Tumitig ka man ng tumitig, mahihirapan lang ang iyong mata. Makinig ka ng makinig, magsasawa rin ang iyong tenga. Magsalita ka man ng magsalita, mabapagal ang bibig. Kumain ka man ng kumain, mabubundat ang iyong tiyan. Ano ang hindi nakakasawa? Wala. Ang salitang banal na mula sa Diyos na dakila. Kaya kapag ito ang nakapagpabusog sa iyo, naku tao, mabubuhay ang kapayapaan mo, maging kagalakan ng pusong taglay mo. Kaya sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Ay, buhay po ba talaga ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ay, may tanong po ba kayo? Naku, napakahirap pong mag-aral ng sasabihin. Kaya ako hindi ko pinangarap magturo eh. Hindi ako nangarap maging guro kasi napakahirap ng memoryado ko. Mahina ako sa pagmememorya. Subalit pinakita ng Diyos, pinatotohanan niya, wala palang mahirap sa Kanya. Siya ang tanggapin mo, siya ang kilalanin mo, unahin sa buhay mo, sigurado buhay ka rin. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila. Alam niyo po, may taong ang tawag ng iba'y mimiha-miha. Sabi ko noon, ano po ba yung mimiha-miha? Kukupad-kupad, aanat-anat, tatamad-tamad. Buhay po ba ang Diyos? Meron naman ekang taong dadalas-dalas. Ano naman po yung dadalas-dalas? Yung dalas ng dalas sa gawa, palpak naman pala. Buhay po ba ang Diyos? Meron namang taong makunat. Ano po ba yung makunat? Nako, parang belekoy. Ayaw man lang mamigay. Mayroon naman taong napakagaan. Ano naman po yung magaan? Magaan ang pingkok. Nako, ano naman po yung pingkok? Madaling manapo. Sabi ko, Panginoon, talaga nga naman kako, napakabuti mo. Lahat po pala, sino ba ang gagawa niyan? Anak, ako di ko gagawin yan, sapagkat ako'y makapangyarihan. Lahat ng ginagawa ko'y pawang kabutihan. Kaya kung ako ang kikilalanin at tatanggapin, ang mimiha-miha, kukupad-kupad, ang kukunat-kunat, at ang aanat-anat, babaguhin kong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, pagharian kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? Oh, kumusta? Laban. Kumusta po? Opo. Vertigo. Ano sabi ng doktor? Sabi mo. Hindi ko sa'yo, dalhin mo eh. Para bago dito eh. Ano? Kumusta ka na? Nawawala na. O, sige, huwag kang yumuko ha. Habang yumuyuko ka, lalo kang mahihilo. Kasi yung ugat. Sige. Pag gumalaw ka, no? O, vertigo nga yan sa ugat. Doon mo siya lagay, oh, para mahangin. Dito ka, oh. Doon. Nako. Ano ba yan? Dami nang pumutok na ugat. Ito lang, mga lamad na nagsitigas. Tingnan mo nga si Caps, oh. Siya pang maagap na tumutulong. Alam niyo po ba, kung nakita mo noon naka-NGT,
Tapos double parking yung mata. Mahal ka ng ama. Salamat po. Pag sinabi mo tuloy, makamagalit. Double parking. Buhay po ba ang Diyos? Maraming pamamaraan para hindi masaktan yung kapwa mo. Apo Kunching, ano ba yung double parking? Double lang nakikita, kaya double parking. Buhay po ba ang Diyos? Minamahal. Dahil po yun sa ugat na nag-cross, no? Sa kanyang pagka-stroke. Pero ngayon, di na double parking. Straight na lang. One line na lang siya. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba? Sapagkat tinanggap niya ang nag-iisang Diyos niya at tagapagligtas niya. Sino siya? Katulad niya, naku po, mahal na ama ko. Yan ang sinasabing hambing sa kabayo, no? Kuha ka ng damo, kuha ka ng damo, kuha ka ng damo, kuha ka ng damo para pakainin mo yung kabayo. Pagdating mo pala, kakainin ba niya yan? Sabihin pa sa'yo ng kabayo mo, ba't ngayon mo lang ako nakakainin? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naku, at pagkatapos ng hindi na makapagsalita, sabi sa'yo, na double parking na. Buhay po ba ang Diyos? Minamahal, napakabuti ng Ama. Mapang-aliw, mapagpalakas, mapagpasigla, lahat ng mabuti sa Kanya. Kaya kung hindi na mabuti ang nasa katawan mo, na pumapasok sa isip mo, nakikita ng mata mo, naririnig ng tenga mo, gustong sabihin ng bibig mo, lalong nadadama ng puso mo, naku'y takwil mo, sapagkat hindi siya yan. Kaya hindi ka na paghaharian. Kaya kung gusto mong mapagharian, lahat ng halimbawa ng anak na binaba, siyang kunin mo halimbawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Kumusta na anak? Anong pakiramdam mo? Paginahawa, panahingan mo ha. Napakabuti ng Panginoon. Sa katotohanan lamang po, bilang Kunching, isa man po sa inyo may sakit kahit sipon lang, hindi ko po kayo haharapin Hindi ko kayo pakikialamang gamutin bakit po? Hindi naman po ako doktor. Hindi ako nurse. Hindi ako midwife. Lalong hindi ako medtech. At lalong hindi ako x-ray technician. Lalong hindi ako nag-ultrasound. Wala akong gagawin sa inyo. Kaya kung hindi po si Apo na inugnay sa Kunching, ay wala kayo lahat dito. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya wag Kunching ang kilalanin nyo. Ang kilalanin nyo yung si Apo. Nasaan po ba si Apo? Ewan ko baka lumilipad sa tabi mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Gusto mo umuwi ka na, ayaw mong makinig ng salita. Kung si Kunching lang, walang sasabihin. Subalit dahil gusto mo yung Apo, may narinig ka. Inip na inip ka na kanina pa gusto mo, wala ng salita. Si Kunching lang ang gusto mo. Tama po ba? Kaya maghintay kayo. Buhay po ba ang Diyos? Minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nalulungkot ka ba? Bakit? May pamamaraan siya para magsaya ka. Ba't po naman hindi ako malulungkot, Apo Kunching kayo naman ba ang magkaganito pag hindi ka nga nalungkot? Wala namang may gusto sa iyo yan. Kahit yung kapatid mo, asawa mo, anak mo, walang may gustong maging ganyan ka. Sino may gusto niyan? Kaya, batahin mo na. Siya rin lang at walang may gusto sa mga nagmamahal sa'yo at maging ikaw. Batahin mo na at magpakababa ka. Baka sakaling ang susukuan mo ng buhay mo, ikaw ay kanyang kahabag at kaawaan, ikay pagalingin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, tama po ba? Nako, kung si Apo Kunching ay nasa pagkatao at titingnan mo, tirik ang mata, ay natatakot pa sa'yo niyan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, di po ba, may tinging tiger look, may tinging
Uy, ano ba yun? Pero alam niyo po, ganito lang yan. Ano mang uri ang mata ninyo, may piringkit, may double parking, may straight line, may tantalizing, may bulaga. Isa lang ang lumikha, Diyos na dakila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag kilala mo siya, hindi mo pipintasan yung kapwa mo kahit anong uri ng mata niya. At hindi mo siya katatakutan sapagkat kapwa mo, katulad mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kapwa mo, kapatid mo, kay Kristo. Kaya kung kayo ay magkakaisa, isang damdamin, isang layunin, isang hangarin, kayo'y tatanggap sa mainam na biyaya ng Amang Dakila, Espiritu Santo, na di kilala ng tao, subalit patuloy na naghahayag ng totoo, nagbabahagi ng pagmamahal, nagtatanglaw sa nadidimlan, nagbibigay ng lakas sa mahina. Kilalanin mo lang, ika'y magbabagong buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, masarap ka ng matulog. Lalo pang sasarap ang tulog pagka na-relax ka na ng gusto. Ano? Kaya nga kanina pa ako nagpapatawa nang makakatulog ka mamayang gabi. Ano? Pinagtabi-tabi kayo? Alam ninyo, wala kang pera, inisip mo, maghapon, pera, 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 hanggang nakahiga ka, wala akong pera, wala akong pera, hanggang sa umaga, dumating ba? Wala. Inisip mo yung asawa mo, lasing na, wala pang binibigay, namumblema ka, maghapon, magdamag, nagumaga, walang pagbabago. Nasiyahan ka ba? Yan ang di alam ng tao. Alam niyo po, kapag ang Diyos ang naghari sa inyo, inaaliw ang isip niyong nalilito, nagugulo, nawawalan ng pag-asa dahil ika'y tao. Kaya kapag nakilala mo siya, may bukas pa sa iyong buhay. Huwag damdamin ang kalagayan, ialay mong lahat sa Kristo Ama. Ilalagak niya sa inyo ang marapat, kaya't kayo ay magnilay, ganap na magbulay at tumanggap upang kayong lahat ay makinabang na lahat. Kaya, huwag isipin ang nararamdaman kung ang hayop ay nagkakaroong karamdaman. May paraan ding gumaling hayop mang naturingan, pinahahalagahan ikaw pa kaya na taong anak na minamahal. Kaya patuloy na gawing mainam sa isipan ay inyong hadlangan ang mga takot, papasukin ang liwanag upang kayo'y
ay gagaling sa salita. Wala ka mang salapi, kaya ang gawain ito ay para sa mahihirap na walang kakayahan, sa mga taong tinatapon at tinatakwil na wala ng pag-asa ng mga manggagamot na nag-aral, at sa mga nawawala na ng pag-asa sa buhay na di nababago ang buhay, sa mga patay na ang kaluluwa, buhay pa ang katawan. Lahat ng karamdaman, kaluluwa at katawan, maaring pagalingin ng sa inyo'y nagbigay buhay. Kaya't habang humihinga, lumaban kang anak niya. Buhay ba ang Diyos? Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ay, salamat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Ayan, mga taga-Amerika. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ay, buhe. Baka tamaan na, baby, ah. Ay, purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, dahil buhay ang Diyos, bawat araw, mayroon siyang mga biyaya. Wala pong katapusan. Alam niyo po, walang katapusan ng biyaya ng Diyos. Meron po bang katapusan? Wala po. Kung papaano ang hangin ay walang kamatayan, ang tubig patuloy sa pagsibol, ang ulap patuloy sa pag-usad, ang buhay din, ganyan din po. Walang kamatayan ang pagbibigay ng paraan ng Ama habang ika'y humihinga. Buhay po ba ang Diyos? Kaya
na siyang nakuha. Ay! Hindi ko po sinasadya yun, ha? Hindi ko sinasadya mga tinatamaan. Oops! Hop! Hop! Tingnan niyo po, laganap ang biyaya ng Diyos, di po ba? Meron po bang nabuhay na hindi man lang siya nakatanggap ng biyaya sa Panginoon? Meron po ba? Huwag sabihin ng mahirap, wala akong biyaya. Ulam ko lang ay bagoong. Eh di may biyaya ka pa rin. Nakakakain ka kahit bagong lang, may panlasa ka pa. Nakakakita ka pa kahit mahirap ka lang. Nakakalakad ka kahit na wala kang pera. Ang tao nga naman, pagka sinabing biyaya, ang biyaya sa kanya, pera, pera, pera. Buhay pa ba, Diyos? Lahat biyaya. Paghinga, pananaw, pandinig, pag-iisip, paglakad, pagkilos, etc., etc. Ikaw ay anak ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, halina po kayo, mga minamahal ko. Pwede po ba konti lang pimila doon? Patawad po kasi po may oras akong inahabol, ano? May napag-aatas lang po sa akin na dapat kong tuparin. Ano po? May pag-aatas sa akin na dapat kong tuparin. Kaya pwede po ba kung gusto nyo, wala na. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Halina po kayo, pagtiwalaan ang bawat isang pinahagi na ng Ama.